pasyente ang pinakamadaling operahan. Politiko ang pinakamadali. They have no brains. No guts, no hearts, and no balls. Gusto ko lang mahiwatig sa inyo na kung minsan mahirap lang kausapin ng doktor. Halimbawa, sabi ng pasyente, Doc, magkano ang facelift? Doktora, complete treatment mo ay 150,000 pesos. Pasyente, ang mahal naman. Ano ba ang pinakamurang treatment para mamukha kong bata? Doktora, eto, 20 pesos lang, bumili ka ng chupon. At tandaan ninyo, si Lord walang ginawang pangit. Nagtataka lang ako kung sino gumawa sa iyo. Sabi nila, kapag sumama ka sa matalino, maging matalino ka. Kapag sumama ka sa barumbado, maging barumbado ka. Sumama ka kaya sa akin, baka sakaling maging akin ka. Kung wala kang pambili ng regalo ngayong Pasko, bigyan mo na lang ng kiss at sabihin mo, nga ayaw mo ng regalo, ibalik mo. Kung may nagtingin sa iyo ng kiss at hindi mo siya type, sabihin mo, pagbibigyan kita basta goodbye kiss. Kung may pangit ka na nagsabing, pwede ba manligaw, sagutin mo, sure, basta hindi sa akin. Kapag may nakita kang gwapo maganda sa isang party, kapag nilapitan mo siya at sinabi mo, mayaman ako, pakasalan mo ako, ang tawag doon ay direct marketing. Kapag pinadala mo ang kaibigan mo para sabihin sa kanya na mayaman ka, gusto mo siyang pakasalan, ang tawag doon ay advertising. Kapag nakuha mo ang number niya at tinawagan mo sa telepono, kinabukasan para sabihin mayaman ka at gusto mo siyang pakasalan, ang tawag doon ay telemarketing. Kapag nilapitan ka ng gwapong lalaki, magandang babaeng yon, at sinabi sa iyo na mayaman ka, gusto mo ba akong pakasalan, ang tawag doon ay brand recognition. And finally, kung sinabi ng isang lalaki sa isang babae na mayaman ako, pakasalan mo ako, at sinampal siya ng babae, ang tawag doon ay customer feedback. Paano mag-hold up ang mga sosyal? Sinasabi, hold up here. Make me guy, all your things. Don't make the loud, or I will make tusok-tusok. Pangit ka at mahilig ka mag-selfie. Sabihin mo na lang na lahat ng pictures mo ay wacky. Selfie ka, siguraduhin mo, hindi sobrang maputi ang mukha. Tapos may itim naman ang lieg. Dapat hindi sobrang puti ang katawan, tapos may itim ang kilikili. Tandaan mo, tao ka, hindi ka zebra. Ang unang bagay na gusto ko malaman sa inyo ay ito. Hindi ba nagbibenta kayo ng mga house? Oh, sino sa inyo nagbenta ng House of Representatives? Makakatikim sa akin ng suntok yun. A realtor, an architect, and a politician were having a debate about whose
profession was the oldest. Sabi ng realtor, sa amin ang pinakamatandang profesyon. Ang sabi sa Bible, the Lord God placed Adam in the Garden of Eden to tend and watch over it. Si God ang unang realtor. Sabi ng architect, mali ka. Naunang naging architect si God. He first created the universe out of darkness and chaos. Sabi naman ng politiko, mali kayo. Naunang politiko. Sa tingin ninyo, sinong gumawa ng darkness and chaos? Minsan may mag-asawang minalas na nakabili ng haunted house. Lumapit, ganyan ang Senado, talagang haunted. Papasok ka pa lang, tatayo ng buhok mo. Lumapit itong mag-asawang ito sa isang pari para magpa-blessing ang bahay upang mawala ang masamang espiritu. Nagpasalamat ang mag-asawa sa pari, pero dahil kakabili lang nila ng bahay, wala silang mabigay na donasyon sa pari. Sinabi ng pari sa mag-asawa, bayanan niyo ako sa sunod na linggo. Kung hindi, mariripossess ang bahay ninyo. Nung bata ako, umakyat ako sa bubong ng bahay namin. Hindi ako kinaya ng bubong namin, kaya nalaglag ako. Mula noon, nauso na ang term na hulog ng langit. Mag-umpisa kaya muna. Nagtataka talaga ako kanina dahil usually, pag nagsalita ako, magulo na ang audience. Lahat ng estudyante. So, natanong ko sa sarili ko, bakit ang tahimik na tumatawa? So I leaned over and I asked my neighbor, do the pathologists mostly work with the dead people? Because that would make it understandable. Don't worry about that, because I also work with dead people in the Philippine Senate. Please forgive me. Para sa ibang tao, ang high blood pressure nila ay congenital o kaya ay nanggaling sa magulang. Ang sa akin naman, iba. Ang high blood pressure ko ay political. Pagkatapos ng kanyang medical examination, sinabi ng doktor sa kanyang pasyente, bad news, meron kang sakit at hindi na magtatagal ang buhay mo. Sabi ng pasyente, gaano pa ako katagal daw? Sumagot ng doktor, 10. Nagtatang pasyente, anong ibig niyong sabihin? 10 years? 10 months? Sumagot ng doktor, 10. 9. Iba namang doktor, sinabi niya sa kanyang pasyente, meron ka na lang 2 linggo bago ka mamatay. Sabi ng pasyente, naku, konting panahon na lang pala. Pero dok, kulang po ang 2 linggo para mabayaran po kayo. Doktor, ganyan. May 6 na linggo pa ba? May 3 doktor, pinag-usapan kung anong pasyente ang pinapadaling perahan. Sabi ng una, electricians, everything inside them is color-coded. Sabi ng pangalawang doktor, librarians, everything inside them is in alphabetical order. Sabi ng pangatlo, politiko, ang pinakamadali. They have no brains, no guts, no hearts, and no balls. I will now start my speech. Otherwise, maging kamukha na lang ng press conference kung wala nang ginawa kung hindi insultuhin ng mga kalaban ko. Nahihiya naman ako sa inyo, kaya matinong ako. Recently, the Supreme Court released the results of the
the latest bar examinations, I heard that one of the questions in the last bar exams went like this. Should Santa Claus be considered a criminal? Should Santa Claus be considered a criminal? Guess. The answer is yes. Santa Claus is liable for crimes such as illegal surveillance, unfair labor practices, animal abuse, and breaking and entering. And while talking of the bar exams, let me ask you, do you know what is the result of the IQ exams of corrupt politicians? Answer, negative. One of these corrupt politicians went for a job interview and the recruitment manager said, "We're looking for someone who is responsible." "Well, I'm your man for the job," replied the politician. "In my last job, whenever anything went wrong with a PDAF given to non-existent NGOs or given to the Department of Agriculture, they always said I was responsible." Here's a pick-up line for aspiring leaders. Can I follow you home? Because my parents always told me to follow my dreams. Allow me to update you on these codes used in text messages. Pag nag-text ng never mind, the meaning actually is, I'm slow, no? Text, basta, meaning, tinatamad ako mag-explain. Text, okay, meaning, boring sa kausap. Text, papunta na ako, meaning, kakagising ko na. Text, kamusta? Meaning, miss na kita. Text, joke lang. Meaning, pero totoo talaga. And finally, text, try ko. Meaning, asa ka pa. Dahil ang Assumption College ay isang Catholic school, dapat pumili kayo ng boyfriend na mabait at makadiyos. Siguraduhin lang ninyo na hindi siya nagpinisa. Tanong, bakit pareho ang love at ang Wi-Fi? Pareho silang invisible connection. Pareho silang dahilan para magkaroon ng boyfriend. Malungkot kapag nawala sila, lalo na kung sabay. Ang Wi-Fi para ring sex. Iwasan kung unprotected. Mas lalo mag-ingat kung in public. Ang mga lalaki minsan parang Wi-Fi. Maraming kumakabit. Politiko ka ba? Ang ganda kasi ng mga mata mo. Ang ganda kasi ng mga mata mo. Kurap ng kurap. Don't lie, don't cheat, don't steal, don't tell drugs, don't kill. Alam niyo kung bakit? Ayaw ng gobyerno ng kompetisyon. Nagkaroon ng pagkakataon na magtanong ng isang tanong kay God ang mga presidente ng China, USA at Pilipinas. Naunang China, tanong niya, God, kailan ko po mawawala sa bansa?
Kailan po mawawala sa bansa ko ang korupsyon at kahirapan? Sumagot si God, 300 years, anak. Umiyak ang presidente ng China. Patay na ako bago mangyari yan. Sumunod ang presidente ng USA. Ang tanong niya, God, kailan po mawawala sa bansa ko ang korupsyon at kahirapan? Sumagot ang God, 500 years, anak. Umiyak ang presidente ng USA. Patay na ako bago mangyari yan. Sumunod ang presidente ng Pilipinas. Ang tanong niya, God, kailan po mawawala sa bansa ko ang korupsyon at kahirapan? Umiyak si God. Umiyak si God. Patay tayo dyan. Sinowa sa Pilipinas. Dahil puno ng kasamaan ang mundo ngayon, pinuntahan ng Diyos si Noah, na ngayon ay nakatira sa Pilipinas. Inutos sa kanya ng Diyos, gumawa ka ulit ng isang arko. Ilagay mo dito ang 2 pares ng bawat hayop sa mundo. Pagkatapos ng 6 na buwan, uulan at babaha ng 40 araw at gugunawin ko ang mundo. Pagkalipas ng 6 na buwan, binalikan ng Diyos si Noah. Nakita niya na walang arko si Noah. Sabi ni Noah, pasensya na Lord. Hindi ko po natapos ang arko. Iba na po ang panahon ngayon. Number 1, una, kailangan ko raw po ng building permit. Sunod, nahirapan po akong makakuha ng kahoy na hindi galing sa illegal logging. 3, mahal po ang kuryente paggawa ng arko. Hindi pa ako makakuha ng discount sa Meralco. 4, nahirapan po ako makakuha ng environmental permit sa DNR dahil sa mga endangered species na dadalhin ko. 5, ayaw po maniwala sa akin ang pag-asa na may dadating na malakas na equipment nila. 6, pinapa-lifestyle check ako ng BIR. Dapat daw magbayad ako ng buwis. 7, hindi din po ako makakuha ng funding sa Congress. Hindi raw nila gusto yung NGO ko. Patawad po, Lord. Hindi ko po natapos ang arko sa loob ng 6 na buwan. Sumagot si Lord. Hindi ko na gugunawin ang mundo. Naunahan ako ng gobyerno.